Ngayon, dumako na po tayo dito mga karayuma sa update po ng ating kaibigan. Pakinggan po natin. Also known as Lima. So we have taken into custody alias MS, who is the gunman, and alias JA, the driver. So cases that will be filed will be murder and of course violation of Section 38, 10591, as well as violation of RA 9516, which is close. Okay, yan po, nahuli na po ang mga suspect. Ayan nga sabi ko sa inyo, identified na po ang mga suspect. Ngayon, bakit po nahuli agad? Ganito po kasi nangyari. Pwede ko na sigurong sabihin. Kasi po, nung pumunta po kami sa crime scene, yung pinakita ko nga po sa inyo, nag-imbestiga po kami, yung uling investigasyon po kasama namin ng mga polis, meron pong kapitbahay na dalawa. Meron pong CCTV doon na live CCTV na meron, ito pong mga to ay walang helmet. Wala po silang helmet. Kumbaga siguro, hindi nila napansin, nagpapahinga sila, nagmamanman sila. Tagal nila po yung pinagmanmanan ni Mima. Unang pagmamanman po kay Mima, total, labas na po ng PNP to eh. Unang pagmamanman po kay Mima, nakasasakyan muna 2 linggo. 2 linggo po, ayan, pwede ko na sabihin sa inyo. Kasi, nung hindi pa pwede sabihin eh. Mahirap pangunahan yung mga pulis. So, 2 linggo po lumipas, bago mangyari ang krimen, minamanmanan na po si Mima ng isang sasakyan. Nagtataka po yung kapitbahay na bakit daw po yung isang sasakyan doon na nakaharang mismo doon sa bahay nila. Kasi po, tapatang bahay lang, maliit na iskinita eh. So, pag nakaparada yung isang sasakyan, medyo sisikip yung kabila. So, nagtataka sila, hindi nila malaman kung sino yon. Lagi pong nandun. Kumbaga, nag-aaral na kung anong oras dating ni Mima, kung doon po ba talaga nakatira, pinag-aralan po maigi. At nakikita po yon sa CCTV ng bahay. Lumipas yung 2 linggo. Tapos sa loob ng 2 linggo na yon, mga kababayan, sa loob ng 2 linggo na yon, meron pong mga tao na pumunta mismo sa bahay ni Mima. At itong mga tao na to ay nakipag-away kay Mima. Ayan po. May mga tao po nakipag-away kay Mima. And ito pong mga taong to ay sinabi ng kapitbahay na nagulat nga daw sila na halos 2 o 3 beses nagtatalo. Nagtatalo po sila. Ayan. Tinahanap po di umano yung boyfriend ni Mima nung mga hinahanap po yung boyfriend ni Mima nung inaaway ni Mima. Yung mga tao naghahanap, hinahanap yung boyfriend ni Mima. Ayun po. Si Mima yata ang umaharap. Di natapos na yung 2 linggo. Hindi natulugan to ng hindi po natulugan to ng mga gagawa ng krimen. Kaya po nahuli sila talaga eh. Ngayon, lumipas yung 2 linggo. After noon, wala na. Meron naman po motorsiklo. Itong motorsiklo na to, halos 1 week naman po, paronda-ronda, kunyari po nagpapahinga doon sa may puno, sa may tapat ni Mima. Kunyari nagpapahinga. Pero kitang-kita po sila sa CCTV. Wala po silang helmet. Kaya identified po sila. Wala po silang helmet. Kaya kitang-kita po. At sabi nga ng mga pulis ay sindikato. Ayan, sindikato. So, etong mga to ay hinuli ng mga pulis at dahil po sila ang nakita sa CCTV. Pero hindi pa po tapos to kasi naniniwala po kami meron pong nag-utos sa kanila. 'Di ba? Kasi kami naniniwala po kami meron pong nag-utos sa dalawang ito para po itumba si Mima. Kasi ganyan po yan eh. May mag-hire po ng riding in tandem, tas may ipapatumba. Tas, di ba sabi nga nila, dati kumalat na ang buhay ng tao ngayon, 10,000 na lang dahil mag-ano ka ng riding in tandem, 10-15 mil ang buhay. Ganyan po eh. Ganyan po na riding in tandem. So, ayan po ang nangyari.
At si Mima po kasi is meron din pong anggulong tinitingnan. Si Mima po meron pong naging parang financier. Naging financier po siya ng common friend. Ayun po ang tinitingnan natin. Etong si Mima po, naging financier po ng isang common friend na itong kaibigan niya, pinagtiwalaan niya, binola-bola siya na pag anong para pong scam na pag nag-invest ka dito, lalago yung pera mo, pinadama si Mima. Ha? Pinadama si Mima. Halimbawa, nagbigay si Mima ng 2.5 million. Ayan po, nagbigay siya ng 2.5 million. Etong common friend na bola niya, nagbigay ng 2.5 million. Tapos, pagbigay niya, within 1 week, ayan na, sabi niya, ayon sa kwento, within 1 week may tubo. So, ang tubo, 12%. Nagulat si Mima. Siyempre, nagtiwala siya sa common friend na yun na nakilala niya. At, yung common friend niya na yun, mag-asawa eh. So, itong mag-asawa na to, mga kababayan, mga karayuma, ay nakilala ni Mima, kumuha sila. Pagkuha po nila, parang, alam niyo po yon yung parang kay Yexel. Alam niyo yung si Yexel? Ganon. Yung parang kay Yexel. Ganon. Nagbigay si Mima, tapos, unang-una, nagbigay siya 2.5. Pagbigay niya yung 2.5, eto na. Lumipas sa 1 week, tutubo na. Pinadama si Mima. Binigyan siya ng tubo. Pak, tontuwa yung bata. Tontuwa siya. Ayun po, isang angulo lang po ha. Isang angulo itong tinitignan. Pak, tontuwa yung bata. Pak, tapos, eto na. Itong babae na common friend, kunyari, lumapit kay Mima uli. Alam mo ba, ganyan-ganyan. Bakit? Sabi ni Mima, alam mo ba, hindi pa ako binibigyan ng pera ng jowa ko. Kasi silang dalawa lang eh. So, ang sabi, bakit? Sabi ni Mima, basta, pag umutang uli sa'yo, bigyan mo. Bigyan mo siya. Tapos, ako na bahala. Pag napautang mo, may reward ka sa akin. Tapos may tubo pa yun, di ba? 12%. Lumapit uli. Yung asawa, ng lalaki. Paglapit ng asawa ng lalaki, ano sabi? Pautang naman, additional 1 million, 12% uli ang tubo. Nagbigay si Mima, for example lang to sa mga pera, bigay 1 million. Kunyari, eto babae, tuwa, uy, binigyan ako ng 300,000 ng jowa ko. Eto 50,000, bonus mo. Tuwa si Mima. Kasi common friend po eh. Common friend. Kumbaga, parang kami nila Boss Mike, ganun po, common friend. Siyempre po, mga babayan, yung mga ganung bagay po, hindi mo na nakakala eh. Matagal na sila, lumalabas-labas sila ng babae. Yung babae po nakasama niya, lumalabas-labas sila, gumigimik sila. Talagang bago nangyari yon, marami silang diloko-loko muna si Mima na, gimik tayo, sama si Mima. Punta tayo sa ganitong lugar, sama si Mima. Kinondisyon muna yung loob niya. Paano ka aakyat? Aray ko. Sandali. Isipin ko paano ka makakakyat, Direk Freddy. Aray ko. Paano ka ba makakakyat? Di ko alam paano ka makakakyat, saglit. Yun. Hanggang sa in-execute na nila yung plano, in-execute nila. Di nakakuha na ng 1 million uli. Kunyari, Mima, thank you ha, binigyan ako, napautang mo pala. Kunyari, wala siyang alam. Binigyan ng 50K si Mima. Yun. Doon po umikot ang proseso. Yung po ang isang angulo tinitignan. Isang angulo pa lang yun. Isang angulo pa lang yun. Ngayon, yung doon yun sa isang angulo ng nakamotor. Pero yung politically motivated, yung angulo po na nasasakyan. Ang dami po kasing angulo. Ang dami pong angulo. So, yun po. Tapos,
etong jowa, eto pong jowa, eto lang po ang pagkaalam ko sa kwento, eto pong jowa ay, ah, lumalabas na common friend din ng pinautang niya. Yun. Common friend din ng pinautang niya. Yun ang lumalabas. At dumarating sa punto na si Mima po, ayun nga, kinuwento namin, kinakandado sa bahay. Ganun po, kinakandado. Yun po ang hindi namin malaman kung bakit kinakandado si Mima. So, eto na. Yun ang isang anggulo na tinitingnan. Kung nahuli to, baka dun anggulo to. Kasi meron pa po, si Mima po ang daming death threat. Sobrang daming death threat ni Mima. And hindi po namin malaman kung sino talaga eh. Ngayon, yung sasakyan po, may sasakyan pa na nagmamatsyag doon, na 2 weeks na nandun, at yun ang sasakyan na yun. Hindi namin alam kung politically motivated yon. Pero yung nakiaway ni Mima, baka itong ang nangyari sa pautang. At inutusan tong nakamotor. Ganun po yung mga anggulo na tinignan dito. Okay? Si Direk, paano ka aakyat? Paano ka ba aakyat? Kaya lang Naka-OBS ako, paano ba dito, Direk? Aray ko. Yon. At itong BF nga po, sabi ko sa inyo, nakilala lang online. Nakilala lang po online. Itong BF na to, nakilala lang po online. Yun po ang, yun po. Pangatlong anggulo, yung ex-boyfriend. Yung ex-boyfriend po, nakipag-coordinate. Nakipag-coordinate po yung ex-boyfriend, kaya na-interview siya, lusot naman. Kasi yung ex-boyfriend po ay pinakulong ni Mima. Kinasuhan ni Mima yon, at syempre, person of interest din. Kaya ang dami po kasi sa sobrang tapang ni Mima, ang dami nakakalaban eh. Di ba? Aray ko. Kaya lang, ano ba ito sabihin direct? Oy, sumagot ka, bakit? Sumagot ka, oy. Direct. Aray ko. Ayaw naman sumagot. Nagme-makeup pa yata. Boys ka lang, di ka naman. Sandali lang ha. Aray ko. Ayaw. Mag-makeup pa yata. Hakit daw. Ayaw naman. O, yun nga po. Ayan po ang mga anggulo. So, yun po. Actually, identified na po namin yan noon. Hindi lang pwede namin ilabas. Siyempre, yung mga pulis po ang inayaan natin mag-imbestiga. Hindi po kasi natin kailangan for the content yan eh, na, alam ko kung sino. Hindi po kami ganon. Nirespeto namin yung investigasyon ng PNP. Although, araw-araw po, kaya nga po yung iba, paggabi, nagmi-meeting kami, may meeting kami at mini-meeting po kami kung anong update dito. Identified na namin, nahuhuli na yung mga yan. Ngayon, kaso hindi po namin pwedeng ilabas kasi masisira po yung investigasyon ng PNP. So, eto pong angulo na to, eto pong mga to, ay ikukulong na at meron pa po ito. Hindi ka pa po pwede sabihin yung next step. Hintayin na lang natin yung PNP. Meron pa po ito na mga aarestuhin. May mga aarestuhin pa. May mga aarestuhin pa. Hindi pa po tapos sa dalawang yan. Sabi ko sa inyo, yan po ang
Hindi pa po tapos yan. Meron pa po tayong aabangan na may aarestuhin pa po. Dahil hindi po natatapos sa dalawang ito. At syempre, gaya ng pangako namin kay nanay, na sabi ko nanay, kaya medyo hindi rin siya ganun ka bigat yung dinadala niya na emosyon kasi nga naa-update siya araw-araw na alam niya may magiging resulta ang ating Mima Alicia. So ayan po, na-aresto po yung dalawa at hindi po natatapos dito sa pag-aresto dito yan. Hindi po natatapos, 'di ba? Meron pa po tayong aabangan na huhulihin pa. Okay, may huhulihin pa po 'yan. Panimula pa lang po itong dalawang 'to. Panimula pa lang ito. Kaya lang